So we're done with the graphing the systems of linear equations. So graphing as one way of solving the systems of linear equations into variables. This time, let us have substitution method. So paano nga ba gagawin ang substitution method? So for example, we have the system of linear equations 2x plus y is equal to 20 and 6x minus 5y is equal to 12. So ang una pong step natin dito is to solve for any of the two variables, x or y, in terms of the other variable. So, pero mas maganda na isosolve po muna natin yung y in terms of x. Dahil nasanay naman na tayong mag-convert ng standard form of linear equation to slope-intercept form. So, dito po sa dalawang equations na ito, mas maganda pong gagamitin po natin ay yung unang equation. Dahil ito po yung may variable y na positive 1 yung coefficient. So, kaysa sa naman dito po tayo sa pangalawang equation, ang variable y ay meron po siyang coefficient na negative 5. So, dito po tayo sa may first equation. Isosolve po natin yung y in terms of x. So, in short, i-convert po natin ito into slope-intercept form. So, ito na po siya. 2x plus y is equal to 20. So, bali para matanggal po yung 2x dito, we are going to add both sides of the equation by negative 2x or simply transpose 2x to the other side. So, magiging negative 2x po siya. So, bali magkakaroon po tayo ng y is equal to negative 2x plus 20. So, ito po yung, napapansin nyo, slope-intercept form po siya. So, ito na po yung negative 2x plus 20, ito po yung initial value ng y in terms of x. So, bali, hindi pa siya final na value ng y. So, ano pong gagawin natin dito? So, this initial value of y in terms of x will be substituted to the second equation sa variable y. So, ganito po siya. So, we are going to substitute the initial value of y in terms of x to y in the second equation para ma-solve po yung x. So, ito po yung second equation. 6x minus 5y is equal to 12. So, yung y, papalitan po ng initial value ng y sa first equation. We have negative 2x plus 20. And then, lahat ng iba pa dito ay kukopyahin lang po muna. So, tandaan nyo po, hanggat wala pa po kayong gagawin dyan sa ibang mga terms dyan, ay kukopyahin po nyo lang po yan pababa sa pagsosolve mo po. Okay? So, itong negative 5, multiply lang dito sa loob ng, sa mga terms na nasa loob ng parentheses. So, bali, negative 5 times negative 2x, that is positive 10x. Negative 5 times positive 20, that is negative 100. So, gaya ng sinabi ko, yung 12, dahil wala ka pang ginawa dyan, copy lang po muna. Pati din po yung 6x, copy lang po muna. Okay, tapos yung 6x saka 10x, so pwede po natin silang mapag-combine dahil magkatulad po ang kanilang variables. So, ipag-add po natin yung kanilang coefficients and then copy the common sign dahil magkatulad naman po silang positive. So, 16x. Tapos yung negative 100, isama po natin yan kay 12 sa bandang kanan. So, ilipat po natin siya sa bandang kanan, magiging positive 100 po siya. So, bali 12 plus 100. So, 12 plus 100, that is 112. So, kinopya lang po muna yung 16x. And then, para matanggal po yung 16, i-divide natin both sides by 16. So, 16x divided by 16, that is x. 112 divided by 16, that is positive 7. So, ito na po yung value ng x natin. Na paano naman po yung value ng y? So, yung value ng y, masosolve po natin yon gamit din po itong value ng x na ito. So, paano po? So, solve for y in either of the two equations using the solve value of x. So, gamit po yung na-solve nating value ng x, isosolve po natin ng y gamit ang alinman dito sa dalawang equations in the system. So, for example, ang gagamitin ko ay yung first equation. 2x plus y is equal to 20. Yung, dahil ginawa na po natin ito ng slope-intercept form kanina, so pwede din pong gamitin yung naka-slope-intercept form. So, just copy y. Yung negative 2, just copy. Then, yung x, papalitan po ng 7. So, tandaan po ninyo palagi na kapag yung number at yung variable ay magkatabi at walang namagitan sa kanila na
plus or minus sign, ibig sabihin nun, ipag-multiply po natin. So, bali yung negative 2, i-multiply po natin sa kung anumang value ng x. So, ayan po yan. Then, just copy positive 20. So, negative 2 times 7, that is negative 14. Then, copy lang po muna yung iba na hindi pa nagagalaw. Ayan. So, y is equal to negative 14 plus 20. And then, yung negative 14 plus 20, simplify po natin. Dahil magkaiba po ang signs nila, ipag-subtract po. And then, kopyahan ang sign ng mas mataas ang absolute value. Kaya po, y is equal to 6. So, mapapansin nyo po, kung gagamitin po natin yung pangalawang equation, tulad po nito, ganon din po yung magiging value ng y po natin. So, tingnan po natin. Yung x ay 7. Then, copy lang po yung lahat ng iba pa po dyan. 6 times 7, that is 42. Copy lang po muna ito. Ayan, copy. Then, yung negative 5y, iiwan po natin sa bandang left side ng equation. Yung 42, isama po natin yan kay 12. So, bale, ilipat po natin siya. Yung 42 na nasa bandang kaliwa ng equal sign, lipat po natin siya sa kanan para maisama kay 12. So, magiging negative 42 po siya. Or in short, in the proper way, we're going to apply addition property of equality. Mag-add tayo both sides by negative 42 para mawala po yung 42 dito at mailipat po natin dito. Okay? So, we have 12 minus 42. So, yung 12 minus 42, dahil magkaiba po yung signs po nila, ipag-subtract po natin and then kopyahin po natin ang sign ng 42 which is negative. Dahil siya po ang mas mataas ang absolute value. Kaya meron po tayong negative 30. And then yung negative 5y, copy lang po muna yan. And then para matanggal po yung negative 5 po dito, divide po natin both sides by negative 5. So y therefore is 6. So ayan, mapapansin nyo, magkatulad po ang value ng y. So kahit alin po dito sa dalawang equations na ito, ang gagamitin po ninyo that will yield the same value of the variable that you are solving. So, tulad po nito. So, mag-iingat lang din po sa pagsasolve. Kasi kung magkakamali ka po dito, konting pagkakamali mo lang po, ay mali na po yan lahat. Okay? So, bali, nagkaroon po tayo ng value ng x na positive 7, saka sa y ay positive 6. So, tingnan po natin kung yun po ba talaga ang solution to the system. Paano po natin malalaman? So, gagawin po natin ang checking. So, sa system, meron po yung dalawang equations. So, check po natin yung dalawang equations kung magtugma po ba ang left side saka yung right side ng bawat equation. So, sa equation 1, 2x plus y is equal to 20. Yung x, papalitan po natin ng 7. Yung y, papalitan ng 6. And then, just copy 20, pati yung 2 dito. Copy lang. Then, 2 times 7, that is 14. Copy plus 6. Copy lang din po ito, equals 20. And then, yung 14 plus 6, simplify mo, that's 20. Then, ito po dito, kopyahin lang po. So, bali, sa pag-checking po, wala ka na pong ililipat-lipat from left side to right side or from right side to left side of the equation. Ang gagawin mo lang dito ay kung magpapantay ba at the end yung left side at right side ng equation. So, bale, ang operation mong gagawin ay mananatiling i-operate mo yung nasa bandang kaliwa or di kaya i-operate mo lang din yung nasa bandang kanan kung meron pa pong operations. Okay? So, yan po siya. So, napapansin nyo, pantay naman po sila. So, yung values ng x and y natin, nag-satisfied po siya sa equation 1 or in the first equation sa system. Pero, dapat masatisfy din po yung pangalawang equation. So, ito po yan. 6x minus 5y is equal to 12. Ito po yung pangalawang equation. Yung x po, papalitan ng 7. Yung y, papalitan po ng 6. So, itong ipinalit natin dito, ito po yung na-solve na x and y values kanina. So, just copy 12. Ayan. Then, 6 times 7, that's 42. Negative 5 times 6, that is negative 30. And then, just copy positive 12 or equals 12. 42 minus 30, that is 12. Ito, kukupihin lang yung 12. So, ayan, nakikita nyo, 12 is equal to 12. So, nagpapantay po siya dito sa dulo. So, kung ganun ang mangyayari, yung equation 1, tugma naman po. Yung equation 2, tugma din po. Ibig sabihin nun, yung coordinates, yung x and y values po natin, 7, 6, ito po yung solution to the system. Ito po yung
magiging point of intersection kung i-graph po natin ang system. So, tulad po nito. So, ito po yung graph ng system of linear equations. 2x plus y is equal to 20. Ito po yung line niya. And then, for 6x minus 5y is equal to 12, ito din po yung line niya. So, hindi na po natin i-elaborate kung paano nagawa yung graph na ito dahil alam na natin kung paano mag-graph. Okay? So, mapapansin nyo dito, ito po yung point of intersection. Yung point of intersection na ito, kung titingnan po ninyo, tumapat po yan sa positive 7 sa x-axis. And then, tumapat din po yan sa positive 6 sa y-axis. So, ang coordinates po ng point na ito ay 7, 6. So, ito po yung solution to the system of linear equations. So, another example. We have negative 3x plus 3y is equal to 3. And negative 5x plus y is equal to 13 in the system. So, again, ang una po natin gagawin ay isosolve po natin yung y in terms of x. Mamili lang po tayo kahit alin po dito sa dalawang equations. So, mas magaan po ang gagamitin po natin ay yung pangalawang equation dahil siya po yung may y na may positive 1 as the coefficient of y. So, paano po kapag wala po sa dalawang equations in the system na may positive 1 as coefficient of y? Ano pong gagawin doon? At kung ganun, wala ka pong choice kundi kahit alin doon, gagamitin mo and then i-convert mo lang po kahit alin doon sa dalawang equations into slope-intercept form. Dahil alam nyo naman na kung paano mag-convert from standard to slope-intercept form. Okay, so tulad nito, negative 5x plus y is equal to 13. Yung y, iwan po natin sa bandang kaliwa. Yung negative 5x, lipat po to the other side, becomes positive 5x. And then yung plus 13, kukupihin lang po natin. Okay. Tapos, so ito na po bali yung initial value ng y in terms of x. So, naka-slope-intercept form po siya. So, itong initial value ng y in terms of x, tulad ng ginawa sa example number 1, i-substitute po natin ito sa y sa first equation. Bakit po sa first equation? Bakit kanina sa second equation? Kasi po, ang kinonvert natin into slope-intercept form ay yung first equation. So, bale, dahil una nating ginamit ay yung second equation, yung kasunod po ay yung pangalawang equation. So, dito po natin i-substitute yung initial value ng y in terms of x. So, ganito na po yan. Negative 3x plus 3y is equal to 3. At dahil silang tatlo po yung mga terms po dito sa equation ay kapwa lahat po divisible by 3. So, pwede natin i-simplify pa ang equation na ito. Magiging ganito po yan. Negative x plus y is equal to 1. So, pwedeng ito po ang gagamitin natin para mag-substitute po tayo doon sa y. So, yung negative x, copy lang po. Plus copy. And then yung y, papalitan ng 5x plus 13 as initial value of y in terms of x. And then just copy equals 1. So, tandaan po, hanggat wala ka pa pong ginagawa sa mga terms po dito sa equation, kukopyahin mo lang siya ng kukopyahin pababa sa solution mo. Okay? Yung negative x plus 5x, so pwede po natin silang i-simplify. Dahil magkaiba pong signs nila, ipag-subtract po natin. And then, kopyahin po natin ang sign ng mas mataas ang absolute value. Kaya po, 4x. And then, just copy plus 13, yung equals 1, copy lang din po. O, bakit po yung 13, hindi po pina-plus po dito? Wala naman po siyang pwedeng ipagpa-plus po dito dahil ito po ay may x, ito po ay 13 lang, wala po siyang x. So, tandaan, makapag-plus or makapag-minus lamang tayo kapag ka magkatulad yung terms, magkatulad yung variable at yung exponents ng variable. Okay? So, ito po, 4x plus 13 is equal to 1. Bali, yung 13, lipat po natin dito para maisama kay 1 dahil para silang constants. So, magbabago po ang sign ng 13, magiging negative 13. Itong 4x, copy lang po. Pati syempre yung equal sign, huwag niyong kalimutang kopyahin. Okay, para paano nyo ma-identify yung kaliwa at kanan ng equation at paano pa siya magiging equation kung wala po siyang equal sign. So, huwag nyo pong kalimutang kopyahin yan. Okay, tapos, yung 1 minus 13, that is negative 12. Pag-subtract mo lang and then copy the sign of a number with bigger absolute value. And then, divide both sides of the equation by 4 para matanggal yung 4
na coefficient ng x. So, x is equal to negative 3. So, ito na po yung value ng x natin. So, ang kasunod na po natin gagawin ay isolve po yung y gamit ang alinman sa dalawang equations in the system. So, ito po yung equations po in the system. So, gamit po yung unang equation. So, ito po yun, unang equation. Yung x, papalitan po ng negative 3 dahil ito po yung nasolve na value ng x. Okay? Tapos, just copy 3 plus 3y equals 3. Copy lang po. Yung katabing number po ng x dito na negative 3, kukopyahin lang din po. And then ito, ipag-multiply, negative 3 times negative 3, that is positive 9. Just copy plus 3y equals 3. Copy lang po muna. Okay, tapos yung 3y, mananatili po yan sa bandang kaliwa ng equal sign para masolve po natin yung y. And then yung 9, isama po natin yan kay 3. So, bali, ilipat po natin siya sa bandang kanan. So, siya po ay magiging negative 9. So, bali, 3 minus 9. So, 3y is equal to, yung 3 minus 9, that's equal to negative 6. And then, divide both sides of the equation by 3. So, y is equal to negative 2. So, tingnan po niyo po sa pangalawang equation. Negative 5x plus y is equal to 13. Yung x, palitan ng negative 3. Yung y, just copy. Yung 13, copy lang din po. Yung negative 5, katabi ng x, copy lang din po. Itabi natin. I-multiply po natin yan kay negative 3. So, negative 5. Ayan, negative 5 na katabi ng x, kinopya lang po. Ayan. And then, i-multiply po natin kay negative 3. So, that's positive 15. Just copy plus y equals 13. Copy lang po. And then, yung 15, isama po natin yan sa 13 dahil pares po silang constants. So, bali, magiging negative 15. So, 13 minus 15 po dito. So, 13 minus 15, that is negative 2. So, nakikita nyo, magkatulad po yung value ng y kahit alin man dito sa dalawang equations ang gagamitin. Okay? So, kasunod niyan, syempre, iti-check po natin, do the checking kung talaga bang masatisfy yung dalawang equations in the system. So, unang equation, ito po yun. Sa pag-checking po natin, yung x and y values, isa-substitute lang po natin sa equation. So, itong x, papalitan po ng negative 3, dahil ito po yung nasolve na x value, and then yung y, papalitan po ng negative 2. So, lahat ng iba pa dyan, kukopyahin lang po muna. Okay, negative 3 times negative 3, that's positive 9. Positive 3 times negative 2, that's negative 6. Copy equals 3. Then 9 minus 6, that's 3. Copy lang po yung 3 dito. So, pantay naman po. Ibig sabihin, na-satisfied ang unang equation. Yung pangalawang equation kaya. Okay, sa pangalawang equation, negative 5x plus y is equal to 13. Negative 5 times negative 3. Ayan, yung x papalitan po ng negative 3. Yung y, negative 2. Ayan, kukopyahin lang po yan. Tapos ito, ipag times, that's positive 15. Positive times negative 2, that's negative 2. Just copy equals 13. 15 minus 2, that is 13. Copy equals 13. So, ayan, pantay naman po. Ibig sabihin, satisfied din po yung pangalawang equation in the system. Dahil yung dalawang equations ay nasatisfied, ibig sabihin nun, yung nasolve po na values ng x and y, yun po yung solution to the system. So, yung negative 3, negative 2, ayun po yung magiging point of intersection as we graph the system. So, tulad po nito. Ito po yung graph. Ito po yung line ng negative 3x plus 3y is equal to 3. Ito naman yung line ng negative 5x plus y is equal to that is equal to 13. Ayan. So, ito po yung point of intersection. That's negative 3, negative 2 po yung coordinates po. Tingnan nyo po. Ito po by 2 po yung interval dito. Negative 2, negative 4. Bali, yung gitna po dito banda, that's negative 3. And then, negative 2 po yung y coordinate. Ayan, tumapat naman po siya sa negative 2 sa y-axis. So, ito po yung solution to the system, yung point of intersection as we graph them. Okay?